What's up guys? Another day, another deliver tayo today, di ba? So ibahin natin yung vlog natin today. So i-document ko ngayon kung paano nga ba ako nagde-deliver ng unit sa client natin. So right now, nandito ako sa Honda City. So yan, kita nyo naman. And meron akong client right now na medyo nasa malayo. Siguro mga 20 kilometers from our office here. And syempre ang ginawa ko doon, kapag malayo yung client, tinatansya ko sa based kung gaano kalayo, kung magkano ko nga ba sisingilin yung delivery and pick up ng sasakyan. In a way na hindi naman ako talo. So right now, nagrenta kasi ngayon 12 hours eh. So pag 12 hours, usually ang rate ko yan 2,300. Pero naka-promo kami this February because of Love Month. So 1,500 lang yung 12 hours ha. Pero usually pag 24 hours naka-promo 2,000, nagulo. Merong dami ko kasing iniisip, and right now dinala ko na din yung agreement. Ayun, samahan nyo ako na may sisingilin tayo mamaya na money, simply because nag-down pa lang siya ng 10% sa 1,500. So ayun, so different to. Tara, samahan nyo lang ako para lang makita nyo kung paano nga ba nangyayari yung business transaction. Tara, let's go! So mga brother, na-deliver na natin yung unit dito sa base dito something. So yun, ngayon nag-aabang na tayo ng bus na pupuntahan na para makauwi na tayo. Let's see. What's up mga brother, nakabalik na tayo. Sorry hindi ko na na-videohan kanina kasi sobrang bilis ng pangyayari. Kasi yung client namin ngayon, nakatira sila sa loob ng naval base somewhere dito malapit sa amin. So, since naka-hazard lang ako, I need to orient yung renter as fast as I can kasi syempre, di ba, ayaw natin nakakaambalang sa daan. Well, I don't know if may makukuha kayo sa video na to, pero this is the actual journey of you. Kung na-imagine yung gawin tong business na to, this is the actual journey of you. Kung paano nga ba mag-deliver ng unit. So, in terms of pricing, paano nga ba mag-price kapag sa delivery unit? So, usually merong fair metrics yan, especially if malayo or malapit. Per kilometer mo siya i-count. So, for example, ang presyo ng gas is mga nasa 50 to 60 pesos, depende sa location nyo. I-multiply nyo lang yon by the kung gaano kalayo yung kilometer. So, for example, 20 kilometers. So, i-multiply mo lang, say for example, 60 times 20. Tapos, i-count mo na lang din ng mas mababa yung pabalik mo. Let's say, gawin mo namang pagpabalik naman 50 pesos na lang. Just so magkaroon ka pa rin ng markup kahit paano. And nababayaran pa rin yung pagod mo kapag nagdi-deliver ka. So, yun. Usual kong ginagawa kapag deliver ng unit, nagko-commute ako. Since bihira lang din naman ako mag-commute, na-enjoy ko yung mga place na napupuntahan ko, yung bago kong mga nakikita na di mo nagagawa pag nagda-drive ka. So, ayun, ang ganda rin ng pinuntahan ko today. Ano pa ba? The usual, pwede ka rin namang mag-angkas eh, kung tinatamad ka mag-commute, di ba? Pero ayan, always remember na when dealing with a client, pag nagde-deliver kayo ng unit, dalhin nyo na lahat yung agreement, make sure na papapirmahan nyo yan, ID, yung mode of payment, planuhin nyo na rin kung paano kayo magko-commute or babalik sa inyo para hindi kayo mahirapan. Pero all in all, ganito talaga yung journey na ginagawa ko kapag nagde-deliver ng unit. So, yun lang. I hope na enjoy nyo din yung ganitong klase ng video. It's more about me sharing lang kung anong nangyari kapag nagde-deliver ng unit. Well, hopefully ma-experience nyo rin soon, and good luck sa mga negosyo nyo. And yun lang. Kung may question kayo, just comment down below. God bless you. Sana may natutunan kayo. Bye.